hindi po mali na magtanong kami kung mayroon ba totoo na impormasyon ng kagastusan na umabot ng 1.8 billion sa mga travel sa Speaker of the House. Kung hindi ito totoo na itinanong ng mamamayan through Laban Kasamang Bayan, edi ipaliwanag ninyo. Yes. Hindi na gamitin nyo ang inyong kapangyarihan na ipinahiram lang ng mamamayan para ipitin ng SMNI. Pagbubusal ba ito? Mag-isip-isip nga kayo. President Bongbong Marcos Jr., hindi pa presidente itong pinsan mong si Martin Romualdez. At ang mga kasabwat niya ay parang pagmamay-ari nila ang buong gobyerno. You as the president does not exercise this kind of abuse of power, samantalang itong si Martin Romualdez ay lantaran kung mag-abuso ng kapangyarihan at gagamitin niya ang kanyang posisyon para iipitin niya ang mga tao, ang individual, ang organisasyon at mga media entity na hindi sumasang-ayon sa gusto nilang linya ng pagbubusal at inilalantad ang kanilang pakikipaglaro sa CPP, NPA, NDF. Yun po ang dahilan kung bakit pinapatawag nila ang SMNI bukas November 30. And people are clamoring here. Dapat ipatigil ito. At dapat hindi ito hahayaan sapagkat this is sending a wrong signal na kapag nagkomentaryo ka sa isang miyembro ng Kongreso, kagaya ni Speaker Martin Romualdez, na napakapoderoso, pwede palang pati ang freedom of expression at ang the right to exercise free press na ginagarantiya ng saligang batas ay aapakan nila sa pamamagitan ng disguise ng committee hearing. Committee hearing for what? Ang kaso ng ABS-CBN ay paglabag sa mga kaso tungkol sa hindi pagbayad ng tamang buwis at mga pandaraya sa kanilang income pati na sa pagpasok ng foreign investment na ipinapakilos nila ng patalikod sa batas natin. At ginamit sila ng isang political group para atakihin ang gobyerno. Hindi kami umatake sa gobyerno. Yes. Umaalalay kami